talagang lahat pipigilan nila. It's either pipigilan nila, gugurgurin nila tayo. Di ba, delaying tactics. Kaya ang pag-asa na lang nalaga natin, yung magurgur si Bangag. Okay, na lalong mamaga yung joto niya, yung lahat ng pwedeng mamaga sa kanya hanggang sumabog siya na parang jomba para matapos na ang kanyang kajotahan. Diba? Dina-divert nila ang issue sa sakit-sakit ni Bangag. Dahil ayaw nilang pag-usapan ng taong bayan ang pagnanakaw ni Ngagba. Kaya dapat talagang matapos na itong mga yawa na ito. Dapat. Wala na patutunguhan ng bayan natin. Yun na lang yung last resort ng taong bayan. True. Yung malagutan si Bangag ng hininga. Kasi ang dami naman natutuwa, di ba, nung na-hospital siya. Yes. Sinyales yan. Signs yan na talagang marami ng sukang-suka kay Bangag. But I'm looking forward for the the video. Kaya nyo bang panoorin si Bangag na yumuyup-yup ng joto? Kadiri, no? Kadiri ito siya. Imagine nyo, ang namumuno sa inyong kawatan, yumuyup-yup ng joto. Grabe talaga. Inahamon sa ni Dean Chase. Para case against Dean Chase. Yes, true. Diba? Tungkol dyan sa pasabog na yan, diba? Pinapa-visualize ko lang sa inyo na ang isang Bangag ay yumuyup-yup ng joto. Kadiri at kasama pa si Zatanas. May senyales na kasi, mga kababayan, na mukhang malapit na permahan ng bulate ang pusong itim ni Bangag. So, ayan na nga. Medyo nakakatawa yung mga sinasabi nito ni Maharlika, pero totoo naman talaga na malapit na yan. Saka grabe, no? Hindi maganda talaga tingnan yung ginagawa nitong mag-asawang to dun sa video ni Den Chase nga. Imagine nyo nga naman kung mapapanood nyo na gano'n yung ginagawa ng presidente natin, di ba parang grabe, nakakahiya. Tapos yun nga, talagang hinahamon sila ni DJ sa kanitong si Maharlika na mag-file sila ng case, hinihintay na nga nila eh. Pero wala, kasi nga, totoo. Hindi pwedeng lalong malalantad kapag kinasuhan sila, kaya kita nyo ngayon, wala man lang. Kahit anong niha-niho, wala. Kung ano-ano lang ang sinasabi ni Claire Castro para mapagtakman to mga to. Grabe, saka yun nga, at tama rin yung sinasabi nga nito na parang kailangan na lang mategi para matapos na yung lahat ng kawalang-hayaan ginagawa nila sa Pilipinas. Dahil weekend ngayon, eto pa. For sure, mga nag-orgy-orgy naman yung mga hayop na yan. At mamaga na naman ang joto ni Bangag at ang kiti ni Lisa Tanas at kiti. Yung jilat ni Lisa Tanas at ng mga kasabwat nila. Pero may senyales na kasi, mga kababayan, na mukhang malapit na permahan ng bulate ang pusong itim ni Bangag. Talagang lahat pipigilan nila. It's either pipigilan nila, gugurgurin nila tayo. Diba, delaying tactics. Kaya ang pag-asa na lang nalaga natin, yung magurgur si Bangag. Okay, na lalong mamaga yung joto niya, yung lahat ng pwedeng mamaga sa kanya hanggang sumabog siya na parang jomba. Grabe, para matapos na ang kanyang kajotahan. Diba? Dina-divert nila ang issue naman sa sakit-sakit ni Bangag. Dahil ayaw nilang pag-usapan ng taong bayan ang pagnanakaw ni Ngagba. Kaya dapat talagang matapos na itong mga yawa na ito. Wala na patutunguhan ng bayan natin. Yun na lang yung last resort ng taong bayan. Yung malagutan si Bangag ng hininga. True. Kasi ang dami naman natutuwa, di ba, nung na-hospital siya. Lang yun, no? Sinyales yan. Pero pahirapan pa kasi yan. Na talagang marami ng sukang-suka kay Bangag. But I'm looking forward for the video. Kaya nyo bang panoorin si Bangag na yumuyup-yup ng joto? Kadiri, no? Kahit siya natatawa sinasabi niya. Ang namumuno sa inyong kawatan, yumuyup-yup ng joto. Inahamon sa ni Dean Chase. Para case against Dean Chase. Hindi kaya. Diba? Tungkol dyan sa pasabog na yan, diba? Pinapa-visualize ko lang sa inyo na ang isang Bangag ay yumuyup-yup ng joto. Kadiri at kasama pa si Zatanas. Grabe talaga. Lahat naman talaga to political theater. Yes. Kasi itong mga dilawan ito, mga kalawang grupo, wala naman itong pag-asa sa bayan. True. Ay, di ba, naglabas nga ito sila, Senator Marcoleta, na ang pinaka-mastermind, question mark, din si Tambaloslos. Yes. Na ayaw pa rin. Paniwalaan diba, imbestigahan yun kasuhan lang ng Bangag na administrasyon dahil nga magkakasabwat sila. True. Magkakasabwat silang lahat. Okay?
Kaya dapat sila bitayin ng patiwarik. Anong drama ni Sandro Marcos? Naku. Titiyakin na hindi harangin ng Kamara ang impeachment complaints laban sa aking tatay na addictus na katulad ko. Diba? Alam niyo, nakakalungkot kasi talagang nagpapapuno sa atin ay mga pamilyang mga addictus. Yes. Sobra. Bago ba to? Mga kababayan, kawawa naman si PRRD. Oh. Inihayag ni Vice Ito, President Sara Duterte na okay naman ang kalagayan ni PRRD. Bagamat nahirapan na itong maglakad. Yes, matanda naman na, pero... Oh, wow, kaluoy man si yun nga, Pangulo hindi Duterte. dapat For an siya nandun. 81-year-old, mag-birthday na si PRRD ah. malapit Sa na March. rin. Tama ba? April ba? Yeah, mag-birthday, mag-81 na siya. For an 81-year-old, normal na hirap maglakad. April pala, not March. April. Ay, For an 81-year-old, normal na hirap na maglakad. Karamihan, 81 years old, ay hirap na rin maglakad. So, may tungkol siya. Di ba dati naman na may tungkol si PRRD bago siya Hirap na pumasok? siya bago siya pumasok. Kawawa naman talaga, oh. Kawawa talaga. Oh my Hindi God. na-deserve na nandun So, siya sa minum pa rin ganun. pala siya ng Sprite, Zero, Zero Fanta. Kawawa naman si PRRD dahil sa bangag na administration. I hope talaga pumantay na pa ni bangag. O yung puwet niya lago magkaroon ng ITs. Lalong mamaga. Para matapos na ang paghihirap ng bayan not only kay PRRD. So, ayun ang nakakatawa pero yung mga sinasabi nito ay mula sa puso niya at talaga namang dapat na mangyari. Talagang ang hinihiling niya hanggat maaari kahit nga daw ipalit niya yung buhay niya basta mawala lang si Marcos Jr. at maging maayos yung mga tao sa Pilipinas, gagawin niya eh. Yun yung sinasabi nito kahit ganyan yung mga pinagsasabi niya na medyo nakakatawa na talaga namang medyo personal na. Pero para sa bayan kasi yung ginagawa niya yan at yung sinasabi niya yan kasi kung tutuusin naman sila ni Den Chase, maayos na ang buhay nila eh. Kung tutuusin, bakit pa ako makikialam? Bahala kayo dyan sa Pilipinas, wala naman ako dyan, di ba? Talaga lang, yun yung gusto nilang gawin din kahit pa paano. Talaga yung puso nila, makabayan, kaya nagsasalita sila ng ganyan. Kita mo, doon sa video na yan na sinasabi nga niya na nakakadiri si Marcos Jr., yung ginagawa ng mag-asawa. Totoo yan kasi nga hindi nila kayang pala ng case kasi lalong sasabog, lalong makikita, may ilabas lahat nitong dalawang to. Kung ano tong mga sinasabi nilang to, di ba? So, kita nyo, wala kahit anong case. Hinihintay nila yan. Kasi nga, totoo, yun ang sinasabi nila. Kasi totoo yung sinasabi namin, kaya hindi nyo kami kayang kasuhan. Oo nga naman, mapapaisip ka naman talaga. Tapos, eto na nga. Totoo naman na matanda na si PRRD, mahina na naman. Kahit naman sinong matanda, medyo mahina na. Mahina na talaga kapag mga 80 years old na. Diba? Yung mga iba nga hanggang 82 years old lang, 85 talagang mahina na. Tsaka nung bago nga naman siya pumunta dun sa Dahig, may tungkod na talaga siya, hirap na talaga siya maglakad. Sa katandaan, pero ang pangit kasi, hindi niya deserve na nandun siya sa ganung kalagayan, ng ganung age. Nakagagawan lang naman talaga nitong Marcos Jr. na to. Kung hindi dahil sa bangag na to, hindi magkakaganon. Pero yun nga, ang pag-asa na lang natin, talagang pag ito nawala, at pag ito nawala ng hininga, sabi nga ni Atty. Glenchong, mawawalan niya mga ng hininga. Ano talaga yan, parang iniadya na talaga to. Sinagip na talaga ang Pilipinas pag nangyari yan. Kasi sobra hindi nila titigilan si BP Sara. Talagang pupunta dun lahat Kinakausap nila lahat kung kailangan bayaran. At saka ang pangit ng ginagawa nila, no? Yung pera ng taong bayan, binabayad nila para sa kagustuhan nila. Kalain mo yun? Delikado na naman yan. Kasi ligtas na sa impeachment si Marcos Jr. Pero gawa-gawa naman talaga nila yun para linisin lang yung pangalan nila. Pero hindi naman kasi ang mga tao para paniwalaan yung lahat ng ginagawa nila. Kaya sabi nga kausapin yung mga bulate para pumirma na sa pusong itim ni Marcos Jr. Alam mo, medyo nakakatawa pero talagang dapat naman talagang mangyari na yan. Inaabangan talaga ng marami. Kasi sabi nga nito na katunayan, napakaraming natuwa nung siya ay ma-hospital at na malaman na siya ay gano'n na ang kalagayan. Ang dami talagang natuwa. Yung iba nga, sabi parang maghahanda na raw ba sila ng kape? Sa kanya na daw ang tinapay, ando kayo magandang bulaklak. Ganyan na ang mga post ng mga nasa social media. So, ibig sabihin, talagang sobra-sobra na ayaw na talaga nila kay Marcos Jr. Kaya nga lang, napakatigas ng mukha, napakamanhid sa bagay. Ano ba namang hahanapin mong hiya sa ganyan? Adik nga, 'di ba?
Kung hindi naman kasi adik yan, magkakaroon yan ng kahit konting kahihiyan man lang. Kaso wala talaga. Delikadesa, kahihiyan, malasakit, di ba? Wala. Tumatawa pa nga Tapos yung mga pinagagawa niya, pinagsasabi niya, baliwala lang. As in, ang hirap kausap ng taong ganyan, ha? Baliwala lang. Kasi nga, iba amats nga, tapos iba talagang utak ng ganyan. Kita nyo naman lahat ng sinasabi niya, kabaliktaran ang nangyayari. Wala talaga, walang aasahan sa taong to, kaya dapat matapos na talaga itong si Marcos Jr.